So, magandang araw mga bata. Magandang araw din po. So, bago kayo maupo, ay nais ko munang anyayahan si Miss Gulay sa harapan upang sa ating panalangin. Tayo po yung mukha ng marami. Lord, nagpapasalamat po kami ngayong araw na ito dahil ligtas po kami na nakarating dito sa aming paaralan. Lagayin po kami sa aming pag-aaralin namin. Amen. Bago kayo maupo sa inyong mga upuan, maaari bang pulutin ang mga kalat sa paligid at ay siguraduhin na patay-patay ito. So yan, maaari na kayong maupo. Bago natin simulan ang ating aralin is nais ko munang magbalik-aral kung ano nga ba yung natutunan nyo sa ating nakaraang aralin. Yes, Miss Aquino. Mas lesson po natin is tungkol sa mga iba't ibang ahensya na pumuprotekta o tumutulong sa mga karapatan ng isang mamimili. Yes, magaling. Ngayon ay, bago tayo dumako sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng isang palaro at tatawagin itong balatan ang repolyo. Dito meron akong repolyo na naglalaman ng mga tanong kung saan meron din katugtog na kung saan pag huminto ang tugtog is kailangan yung balatan yung repolyo at kailangan nyo sagutin ang tanong na nasa loob. So magsimula na tayo kay Miss Nartates. Yes, Okay. Skip! Nakipasa. Apat sila. Bisbili Marsa. Skip. Eme. Skip. Ay! Kissy face, sensey on white. I'm trying to kiss your lips for real. Yes, Miss Bisbili. Tama o mali? Ang pangunahing dahilan ng migrasyon ay oportunidad sa trabaho. Tama. Yes, isa sa pangunahing dahilan ng migrasyon, maraming salamat, maaari ka ng umupo. Isa sa pangunahing dahilan ng migrasyon ay ang pagkakaroon ng oportunidad sa ibang bansa. Maaari na ulit natin simula. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come get me. Binibining Pasilon. Tama o mali? Ang migrasyon ay pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba. Same eh. Yes. Same Tama. eh. Something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you? Wala. Okay. Skip po. Okay. Sige, ikaw. Para sa ating panguling katanungan, binibining Naruto. Marunong. May isa pa ako. Tama o mali? Ang globalisasyon ay hindi nakakaapekto sa migrasyon. Mali po. Yes. Dahil ang globalisasyon ay isang dahilan ng pagkakaroon ng migrasyon at nakakapekto sa migrasyon o ang paglipat ng tao sa isang lugar. Ngayon naman ay magkaroon tayo ng katanungan. Ano ang maramdaman mo habang ginagawa ang aktibidad? Sino gusto sumagot? Yes, Miss. Binibining Group. Andun po ang excitement pero medyo pinakabahan dahil hindi pa po kami kasi sigurado kung ano ang magiging sagot namin kung ito ba yung magiging tama o mali. Para naman sa pangalawang katanungan, sino ang nais sumagot? Batay sa ating ginawa, yes, Miss. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa migrasyon at globalization. Magaling. So, ang ating lesson or ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga epekto at dahilan ng migrasyon na dulot ng globalisasyon. Bago ang lahat, meron muna tayong mga tiyak na layunin. Una ay nailalahad ang kahulugan ng migrasyon, nasusuri ang mga dahilan at epekto ng migrasyon. Napapahalaga
tungkol sa dahilan at epekto ng migrasyon na dulot ng globalisasyon. Magkakaroon muna tayo ng gawain na kung saan tatawagin natin 4 fix 1 word. Kung saan hulaan yung literato na maaaring magpatungkol sa migrasyon. Sino ang gustong sumagot? Yes, please. International migration. Maraming salamat. Yes, Mr. Carrasco. Education. So, edukasyon. Kasunod ay yes, Miss Marlene Marzano. Kahirapan. Tama. So, kahirapan. Meron akong tanong, ano sa palagay mo ang kaugnayan ng dalawang mga litrato sa ating aralin ngayon na tungkol sa migrasyon? Yes. Binibigyan. Kasi po, unang-una sa lahat yung kahirapan. Kaya maraming OFW natin na pumupunta or nangingin ibang bansa is dahil sa kahirapan na dulot o nararanasan natin sa Pilipinas. Kasi sa tingin nila, mas malaki yung sahod o oportunidad pagdating sa trabaho at may iaanap nila yung kanilang pamilya sa kahirapan pag nangibabansa sila. Sa edukasyon naman is parang nagiging point of view dito ng karamihan is mas maganda yung edukasyon sa ibang bansa kaysa na edukasyon na natatamasa natin dito sa Pilipinas. Tama. Ilan sa dahilan ng migrasyon ay ang edukasyon at ang kahirapan na kung saan kinakailangang lumipat ng ilang mga Pilipino sa ibang bansa upang doon makahanap ng mas magandang oportunidad. Ngayon, formal natin sisimulan ng ating aralin na tungkol sa migrasyon. Una, alamin muna natin kung ano nga ba ang migrasyon. So, ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat ng isang tao mula sa lugar. At ito lang yung tumutukoy sa paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa iba. So, meron tayong dalawang uri ng migrasyon. Ito yung panloob at panlabas na migrasyon. Sinong nakakalam kung ano nga ba ang pinagkaiba ng panloob at panlabas na migrasyon? Yes, binibining Soniega. Ang panloob na migrasyon po ay uri na migrasyon kung saan nakaparag lamang po ito sa isang bansa. Paglipat na sa rehiyon na rehiyon or sa loob na po siya ng isang bansa. Pag sa panlabas naman po is migrasyon na kung saan lumilipat po tayo sa ibang bansa. Yes, magaling. Ang halimbawa, isang halimbawa ng panloob na migrasyon ay ang paglipat mula halimbawa dito sa ating probinsya patungo sa lungsod kung saan sa isang bansa lamang siya lumilipat at ang panlabas naman na migrasyon ay ang paglipat patungo sa ibang bansa or sa halimbawa nito mula sa Pilipinas patungo sa Amerika. So, talakayin naman natin kung ano nga ba yung mga dahilan ng migrasyon. Pero bago yan is magkakaroon tayo ng isang word puzzle game na kung saan ay hulaan niyo muna ang mga nasa larawan para malaman kung ano nga ba yung tinutukoy ng dahilan ng migrasyon. Unang salita ay yes, binibining mo rin. Kapayapaan. Yes, tama. So, ano nga ba ang kapayapaan? So, pakibasa, Mr. Baldon. Ano yung dato? Yes. Maghanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirahan. Maraming mga tao ang napipilitang lumipat ng lugar na matitirahan dahil sa mga hindi magagandang nangyayari sa kanilang lugar na pinagmumulan. So, maraming salamat. So, ang kapayapaan or paghanap ng payapa at ligtas na lugar na matitira na isang dahilan ng migrasyon na kung saan, sino nga ba naman tao ang magdanais na tumira sa isang lugar na maaaring magdulot sa kanya ng panganib? Diba? Wala naman. So, kaya lumilipat yung mga tao is para takasan yung anumang kaguluhan na maaaring magdulot sa kanya ng kapahamakan or banta sa kanyang buhay o sa kanyang mahal sa buhay o mga ari-arian. So, ang halimbawa ko dito is, di ba yung nangyari noon sa Marawi, sa lungsod ng Marawi na kung saan inatake sila ng Maute Group at nagresulta yung paglipat ng ilan sa mga tao doon para masiguro na ligtas yung kanilang buhay. So, dapat tayo sa pangalawang salita. Yes, binibining Marsan. Paglikas. Tama, magaling. Ay, kulog-kulog please. Paglikas. So, ano nga ba ang kaugnayan ng paglikas? Paglikas sa dahilan ng migrasyon. So, mga dahilan ng migrasyon ng paglayo o pag-iwas sa kalamidad.
paglayo sa pag-iwas sa kalamidad ay tumutukoy lamang sa paglipat ng tao patungo sa mas ligtas na lugar. O halimbawa nito yung sa evacuation center na kung saan lumilikas tayo o lumilipat sa ibang lugar para siguraduhin yung ating kaligtasan mula sa mga negatibong epekto ng natural na kalamidad, halimbawa ng bagyo, lindol at ng pagbaha. Halimbawa nung nakaraang buwan na kung saan tumama sa atin yung bagyong Pipito, di ba marami sa atin yung lumipat sa mga evacuation center para masiguro na ligtas yung ating sarili at mga mahal sa buhay. Dako tayo sa pangatlong salita. Yes, binibining Pastor. Tama. So, ang kahirapan ay isa sa dahilan ng migrasyon na kung saan maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho sa ibang lugar sa Pilipinas o bansa upang hanapin doon yung magandang kapalaran o mas magandang buhay na kanilang hinahangad. So, marami ang nagtatrabaho doon o makipagsapalaran. Yes, Miss Alvina, ano po yun? Pakitago ko ang cellphone. Wala po akong makikita sa mga table na cellphone. So, ipagpatuloy natin. Ano nga ba yung mga dahilan? Nandito na tayo sa pagnanais ng mga ahon mula sa kahirapan. So, isang pinaka-dahilan ng mga manggagawang Pilipino ay ang kahirapan na kung saan nagtatrabaho sila sa ibang bansa upang mabigyan ng suporta yung kanilang pamilya at maiahon sila sa kahirapan. So, sa tingin nyo, ano yung tatlong dahilan ng migrasyon na yun? Meron tayong dalawang uri ng migrasyon. Ito ay ang push factor na dahilan at ang pull factor na dahilan. Sa tingin nyo, saan nakaangkop yung tatlong migrasyon o dahilan ng migrasyon kanina? Yes, may binibigyan sa inyo. Yes. Bakit mo nasabing maiugnay sila o may uuri sa push factor na dahilan? Yung push factor po kasi is yung nagtutulak po sa atin na lumipat sa isang lugar. Kagaya po ng kahirapan, yun po yung nagtutulak sa atin para lumipat sa mas payapa, ay mas makakaharap tayo ng trabaho. Yes, maraming salamat. So, ang push factor na dahilan ay isang negatibong dahilan ng mga tao upang lumipat sa ibang lugar. So, kapag sinabi namang pull factor ay isang positibong dahilan kung bakit lumilipat yung mga tao sa ibang lugar o sa ibang bansa. Ngayon, dadako tayo sa tatlong uri ng pull factor na dahilan. Bago ang lahat, ito muna ang susunod na salita. Sinong gustong makahula? Ang hula. Yes, binibining nata. Yes, tama. Galing. So, ang travel o pagpunta sa ibang bansa ay ilan lamang sa mga gawain. Di ba ang kadalasan lamang na nakakagawa ng pag-travel o pagpunta sa ibang lugar ay yung mga yes, tama. Yung mayayaman na mapipera na kung saan kaya nilang or afford nila na lumibot sa kung anumang bansa yung nais nilang puntahan. So, halimbawa nito yung sa di ba maraming mga Pilipino or mga tao na nagnanais sa pumunta sa US para maramdaman yung lamig na meron sa US. So, marami din yung nais na pumunta sa Eiffel Tower para umakyat doon yung sa France. So, susunod yung sa mga tao din na nagnanais na pumunta sa Korea para makita lang yung mga iniidola nilang Blackpink, katulad ng Blackpink or ng BTS. So, yan ang pull factor na dahilan. Kasunod na salita ay yes, Miss Maru. Yes, tama. So, ang oportunidad ay isang dahilan ng migrasyon na kung saan isang katotohanan na mas maraming naghihintay sa atin na mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Diba? Na merong mas mataas sa sahod, mas mataas sa sweldo doon kumpara sa bansa, sa may hirap na bansa, kabilang na dito yung Pilipinas. Kaya naman isa sa nagiging dahilan ng kanilang paglipat sa ibang lugar ay para maghanap ng mas magandang trabaho at mas magkaroon ng mas mataas na sweldo. Para sa susunod ay yes, binibining mas edukasyon. Yes, tama. Ano nga ba ang edukasyon? So, ang edukasyon ay isa sa dahilan na kung saan maraming ilan sa mga mag-aaral natin is nag-aaral o lumilipat sa ibang lugar upang doon mag-aral para makakuha sila ng mas mataas at matibay na edukasyon. Kung saan doon nag-aaral sila para mas mabigay ng tama. Kasi mas, di ba, parang nasa isip natin is
mas maganda o mas dekalidad yung edukasyon na meron sa ibang bansa kaysa sa sarili nating bansa. Kaya naman meron mga ilang mag-aaral na lumilipat or ibang bansa para mag-aral. So ilan lamang sa nakaka-afford nito is yung mga mayayaman at yung mga ilan, yes, tama, yung scholar na nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral doon. Dahil dyan, ito na ang ating panghuling topic para sa mga push o pull factor ng dahilan. Iyan naman ay magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan tutukuyin niyo kung ano ang pinapahiwatig ng larawan. Kung ito nga ba ay push o pull factor na dahilan. Para sa unang larawan, sino ang gustong sumagot? Yes, pinipili ko sa inyo. Terorista po. Pakibigit ko anong uri na. Kung ito ay push o pull factor na dahilan. Yes, isang dahilan ng migrasyon ay ang pagkakaroon ng mga digmaan na kung saan lumilipat tayo para masiguro na maligtas yung ating mga buhay mula sa mga pwedeng kapahamakan na mangyari sa atin. So, para sa pangalawang larawan, sinong nais na magsagot? Ito ba ay push o pull factor na dahilan? Yes, Ms. Aki. Ito ba ay push o pull factor na dahilan? Ito ay uri ng mga kalamidad na ating nararanasan. Yes. Para sa susunod ay ang edukasyon. Ano nga ba ang edukasyon? Isang pull o push factor na dahilan. Pinipili yung mga topics. Yes, tama. Maraming salamat. Para sa panghuling larawan, Mr. Adol. Basta mas may mataas na sakot para sa iyo. Okay, maraming salamat. Lahat ng sagot nyo ay tama. Kung saan ang kalamidad at ang digmaan ay isang negatibong dahilan para lumipat ang tao patungo sa ibang lugar at ang edukasyon at mataas na sakot sa ibang bansa ay isang pull factor o positibong dahilan ng kanilang paglilipat. So, dako naman tayo sa kung ano nga ba yung mga epekto ng migrasyon. Ang una ay ang pagbabago ng populasyon. Pakibasa. Yes, ibigin niya akin. Ang pagbabago ng populasyon, dulot ng migrasyon ay ang pagtaas o pagbaba ng bilang ng mga tao sa isang lugar dahil sa paglipat ng mga tao, papasok o pagpalabas ng lugar na yun. So, ang pagbabago ng populasyon or ang dami ng populasyon sa isang bansa ay nakaka-apekto kung saan sila lumilipat. Halimbawa nito, kung marami ang tao sa isang lugar at lalo na kung isa itong mahirap na bansa, is maaaring mas mataas yung buwis na kanilang ibibigay na kung saan mas mahirap mabuhay doon dahil nga kailangan ng bansa nila ng mas mataas na pera nang gagaling sa mga buwis ng mga tao. Kung sa kabilang banda naman, kung ang isang bansa ay mayroong mataas na populasyon, lalo na kung isa itong bansa na mayaman, is masaya nilang tinatanggap yung mga tao na lumilipat sa kanila dahil kaya naman ng kanilang ekonomiya na support o supportahan yung mga tao o yung dami ng tao sa kanilang bansa. Para sa susunod na epekto ng migrasyon. Pagtaas ng kaso ng paglabag sa karapatan ng pantao, tumutukoy sa pagdami ng mga insidente kung saan ang mga karapatan ng mga migranteng individual ay nilalabag sa panahon ng kanilang paglalakbay, pagtira at pagtatrabaho sa ibang bansa. Ano ang opinion tungkol sa epekto ng migrasyon na ito? Pagtaas ng kaso.
siguro dito yung mga tinatawag natin na mga illegal na migrator or yung mga illegal na tinatawag na wala po silang legal na mga papel para lumipat sa lugar nila. Tama, maraming salamat. So dahil sa kakulangan legal, walang kakulangan ng papeles o legal na dokumento ng ilan sa mga tao na lumilipat sa bansa is mas malaki yung tsansa na maabuso sila, lalo na yung mga kababaihan na kung saan inaabuso sila o na napipilitan silang magtrabaho sa isang mababang sahod pero wala naman sila dong magawa dahil nga sa illegal yung kanilang dokumento sa pagpunta dun sa bansang yun. Isa pang problema is yung human trafficking na kung saan yung mga babae is ginagamit para sa isang sexual na pang-abuso na kung saan nagdudulot sa kanila ng karahasan at ng sakit. So ito ay isang negatibong uri na negatibong epekto ng migrasyon. Ang kasunod ay ang pag-unlad ng ekonomiya. Sinong nais na magbasa at magbigay ng kanyang opinion tungkol dito? Yes, yung hinihingi. Sumutukoy sa mga positibong epekto ng paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba sa ekonomiya ng parehong lugar na pinanggalingan at patutungo. So, dito po is yung lumilipat yung isang tao sa isang lugar tapos nakakatulong siya sa pag-unlad ng ekonomiya nung lilipatan mo. Yes, tama. Maraming salamat. So, ang mga OFW ay isa sa may tuturing na isang malaking ambag sa pag-unlad ng ating ekonomiya dahil yung kanilang mga perang ipinapadala sa Pilipinas ay nakakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya na kung saan ang mga OFW ay tinatawag na mga economic migrants dahil sa mga remittance na ipinapadala nila sa kanilang bansa. So, meron tayong noong 2012, ang pera na naipadala ng mga OFW sa mga papaunlad ng bansa ay nasa 406 billion para sa na kung saan nakatulong ng malaki sa kanilang ekonomiya at sama natin doon is yung bansang Pilipinas o ang ating bansa. So ano nga ba ang mga epekto ng migrasyon na dulot ng globalisasyon? Tatlo lamang yun. Sinong maaaring magbigay ng tatlong epekto ng migrasyon na dulot ng migrasyon natin yung tinalakay kanina? Tatlong uri ng epekto ng migrasyon. Una ay ang binibining sa nila. Pag-unlad na ekonomiya. Yes, tama. Pangalawa ay ang yung sa human trafficking, halimbawa. Yung sa human trafficking na kung saan ginagawang inaabuso yung mga kababaihan. Walang nakakalam kung ano yung tungkol sa pagtaas ng kaso ng karahasan. So, yun ang isa sa mga epekto ng migrasyon. Pangatlo, yung unang tinalakay na epekto ng globalisasyon o migrasyon. Tungkol sa pagdami o pagbabago ng populasyon. Pagbabago ng populasyon. So, dako na tayo sa ating susunod na aktibidad. Iguhit natin ang migrasyon. Kung saan natin kayo sa 2 hanggang sa 3 miyembro at gagawa kayo ng isang poster na tungkol sa o sumasagot sa tanong na ano nga ba ang mga epekto at dahilan ng migrasyon na dulot ng globalisasyon. 3 miyembro bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para makaguhit ng isang poster o larawan na tungkol sa migrasyon.
Para sa ating tatlong tanong, sino ang nais na sumagot ng unang tanong? Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang natutunan mo ngayong araw? Yes, binibigyan mo sa inyo. Ang pinakamahalagang natutunan ko po ngayong araw ay yung mga uri ng migration kung saan dito po natutunan ko yung kung paano gumagalaw yung tao, yung paano nagbabago yung populasyon, tulad ng globalisasyon at paano lumalago ang ekonomiya na dulot din ng globalisasyon. Yes, tama. Maraming salamat. Para naman sa pangalawang katanungan, paano mo may apply ang mga natutunan mo tungkol sa migrasyon sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sinong nais sumagot ng ikalawang katanungan? Paano nga ba, o paano mo may apply ang mga natutunan mo? Halimbawa is yung paano mo mapapahalagahan yung mga migranteng manggagawa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Yes, Mr. Carrasco. Mahalaga lamang na pahalagahan natin ang mga migrante sapagkat gaya ng napag-aralan natin, napapalaki rin nila o may naidaragdag din sila sa ating ekonomiya. Maraming salamat. Para sa ikatlo at huling katanungan, bilang isang mag-aaral, ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makatulong sa mga migranteng manggagawa? Anong hakbang ang maaari mong gawin para kahit sa maliit na paraan is matulungan mo or makapag-ambag ka sa mga migranteng manggagawa? Yes, Mr. Anong hakbang ang maaari mong gawin upang makatulong sa mga migranteng manggagawa? Ano po, parang support po sa kanila, maging proud po. Yes. Yan lamang isang maliit na hakbang para kahit pa paano is makatulong tayo sa mga migranteng manggagawa natin, di ba? Dahil nga ilan sa ating mga OFW ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Maaari natin silang matulungan sa isang maliit or kakaunting pag-suporta. Sa kasunod na activity ay tatawagin natin Team Fair Share, kung saan magiging kamiyembro ninyo ang inyong mga katabi. At bibigyan ko kayo ng tatlo hanggang 5 minuto upang magsulat ng maikling sagot sa tanong. Ano ang isang dahilan ng migrasyon at ang isang epekto nito sa mga taong lumilipat? So pagkatapos niyan is individual kayong magsusulat ng inyong mga sagot. Tapos pagkatapos is pag-uusapan yung magkapares ang inyong mga sagot at magtatawag ako ng isang pares upang magbahagi ng kanilang mga sagot sa katanungan na ito. Ano ang dahilan ng migrasyon at ang isang epekto nito sa mga taong lumilipat? Tapos na ang 3 minuto at maaaring magtawag ako ng isang pares o isang representative patungo sa harapan upang ibahagi ang kanyang sagot. Yes, Guleng, maaari mo bang ibahagi sa harapan kung ano nga ba yung sagot mo sa ano ang isang dahilan ng migrasyon at ang isang epekto nito sa mga taong lumilipat? Ipaliwanag dito. Ano ang isang dahilan ng migrasyon? Ang ilan sa mga kadahilan ng kahirapan? Bakit nga ba ang mga tao ay lumilipad papunta sa ibang bansa para magtrabaho? Inabang ka lang sa kadahilan na gusto nilang matulungan ang kanilang pamilya at maiahaw sila sa kahirapan. Tama. Maraming salamat sa pagsagot. Yes. Edukasyon po. Mas bumubuti po at nagkakaroon ng oportunidad na makapag-aral ng mas maayos po. Maraming salamat. So para sa ating susunod na gawain ay isang tatawagin natin masama o mabuti na kung saan uriin nyo lamang kung ito ay isang maganda o
o mabuting epekto. Isulat ang check na simbolo at ang X naman kung ito ay di mabuting epekto. So maglabas ng isang 1/4 sheet ng yellow card. Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto upang sagutin ang mga katanungan nito. Tapos na ba ang lahat? Yes po. Mali na makipagbalitan sa inyong mga katabi at tukuyin natin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Para sa number 1, pagtaas at pagbaba ng populasyon. Anong uri o magandang epekto ba ito o masamang epekto ng migrasyon? Pagtaas at pagbaba ng populasyon. Mabuti. Yes, tama. Pakitseka ng inyong mga papel ng inyong mga katabi. Para sa pangalawang katanungan, pagdami ng mga kababaihang abuso sa ibang bansa. X. Tama. Pangatlo ay ang pag-angat ng antas ng pamumuhay. Mabuti. Mabuti, tama. Pag-unlad ng ekonomiya. Mabuti. Pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan. Mabuti. Tama. So, ilan ang nakakuha ng perfect na sagot? Yes, magagaling mahuhusay. So, bago po tapusin ang aralin ito ay magkakaroon muna tayo ng isang takdang aralin na kung saan magbibigay kayo ng isang sanaysay na may 300 hanggang 500 na salita tungkol sa mga epekto ng migrasyon sa iyong komunidad. So, isang halimbawa nito is yung suhestyon kung paano matutulungan yung mga naapektuhan ng migrasyon at ipapasa ito sa ating susunod na pagkikita. So, yun lamang. Mali na kayong tumayo at ayos ang inyong mga upuan. Pakipulot na rin ang mga kalat. So, yun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat. Yes.